Ano nga ba ang diwa ng Pasko? Sapat na ba ang pera para sa kaligayahan ng ating pamilya kahit hindi natin sila kapiling? Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, lahat tayo abala sa paghahanda ng mga pagkain, pagbabalot ng mga regalo, at higit sa lahat, ang tumawag sa Pilipinas. Kamustahin sila, batiin ang maligayang Pasko. Maiiyak ka pa. Ilang taon ka na bang hindi nagpapasko sa nakapiling ng pamilya mo? Yan ang buhay ng isang OFW. Magtiis kahit malungkot. Magtiyaga kahit mahirap. At higit sa lahat, kumayod ng todo para sa ating pamilya. Katulad ko, isang amang nakikipagsapalaran dito sa bansang UAE. Nangangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking pamilya. Kahit alam ko na homesick ang kasalubong sa akin dito sa bansang UAE. Email, chatting. Yan ang madalas kong pagtuunan ng oras bilang OFW dito sa bansang UAE. Homesick ang matinding kalaban ko dito. Ang malayo ako sa pamilya ko, napakahirap, lalo na sa isang amang tulad ko. Mahirap man, pero kailangan ko makipagsapalaran dito para na rin sa aking pamilya. Handa kong tiisin ang lahat dahil gusto ko silang mabigyan ng magandang kinabukasan. Ayokong nakikitang nahihirapan sila. Ganyan ako kauliran bilang asawa at ama. Alfred, pare, kamusta ka ngayon? Eto, mabuti naman. Ano nga pala, ulam mo naman ngayon? Eto, as usual, pritong itlog na naman. Wala akong oras pagkatapos ng trabaho, pagod. Walang magluluto sa akin. Kaya no choice, pritong itlog na naman ngayon. Sabi ko na sa'yo, pre, matagal na. Nagayahin mo na lang kasi ako. Tingnan mo, meron akong tagaluto, meron pa tagalaba. Uso naman dito yan, pre. Tsaka maintindihan ka nila kasi malayo ka sa pamilya mo. Ngayon ka na naman. Sabi ko sa'yo, mahal ko ang pamilya ko. Ayoko mawala sila sa akin. Kung gusto mo, ikaw na lang, share mo na lang yung blessing mo sa akin. Nga pala, pre, may iba tayo. Itong si Lisa, mukhang kursunado sa'yo, pre, ah. Ano kaya yung ligawan mo na? Palay na lumalapit sa manok. Alam mo na. Ngayon ka na naman. Saka na yan, kumain muna tayo. Okay na tayo kumain. Si Cyrus, office mate ko. Malakas mangasar at makahatak pagdating sa kalokohan. At sa tagal niya rito sa UAE, wala sa kanya ang homesick. Siguro, dahil meron siyang napaglilibangan dito. Siya ang madalas na mag-iya sa aking lumabas. Sayangin, kwela, at lapitin ng mga babae. Alfred, mabalita nga pala ako sa'yo ngayon. Birthday ni Lisa, bro. Punta tayo, ha? Ako bahala sa'yo. Ikaw rin, baka maunahan ka ng iba. Tsaka pedo naman, kasagutin ka nun. Ang kanon naman, problema yan, pre. Baka malaman niya ng pamilya ko sa Pilipinas. Ay nako, paano nga malalaman, pre? Walang magsusumbong. Walang magsasabi. Labo mo naman. Alam mo ba kasi dito, pag hindi ka nakikiuso, naku po, mahina ka. Wala kang binatbat. Lalo na pagdating sa babae. Tignan mo yung mga kasamahan nga natin, sina Roy, sina June. O, may binabahay ang mga yan. Kaya tignan mo, tanggal bumsik. Kung ako sa'yo, itago mo nga muna yung wedding ring mo. Suot mo na lang pag uwi mo sa Pinas. Bro, talaga, pre. Masayang kausap si Cyrus. Wala kasi. Pero mas masaya ako sa tuwing nakakatanggap ako ng email galing sa asawa ko. Hindi kayang pantayan ang anumang bagay na makapagpapasaya sa akin dahil tanging ang pamilya ko lamang ang pinaghuhugutan ko ng lakas. Mahal, kamusta ka na dyan? Alam mo ba, sa tuwing sasapit ang Pasko,
Hindi maialis na malungkot ako at ang mga anak mo. Dahil hindi buo ang pamilya kung wala ka dito sa bahay. Sana sa susunod na Christmas ay magkaroon ka naman ng pagkakataong makapagbakasyon man lang. Para naman makapiling ka ng mga anak mo. Kahit sa Pasko lang. Miss ka na namin, mahal. Mag-iingat ka lagi dyan at umiwas ka sa anumang tukso. Alam ko mahirap malayo sa amin. Pero lahat naman ginagawa mo ay para din naman sa amin. Kaya nga proud na proud ako sa iyo, mahal. Ang pangalan mo nga pala, Honor na naman. Matalino, manang-mana sa iyo. At ang bunso mo naman, nagtatanong na sa akin kung kailan ka raw uuwi. Basta tandaan mo lagi, narito lang kami ng mga anak mo, naghihintay sa pag-uwi mo. Ingat ka lagi. God bless you, mahal. Pre, kamusta na? Oh, pre, ito, busy pa rin. Oo nga pala, matanong ko lang. Balita ko daw, nag-enjoy ka pa sa party ah. Ano? Okay lang, pre. Usap lang naman kami ni Lisa kung sa buhay-buhay. Ito nga, nakareceive ako ng email sa asawa ko, sa mga anak ko. No, homesick ako, pre. Tsaka para ako maiyak pag binabasa ko to. Hi Cyrus, hi Alfred. Nag-enjoy ba kayo sa party kagabi? Para ba yan kay Alfred o sa akin? Ano ka ba Cyrus? Hindi mo na kailangan yan itanong, no? Dahil alam mo naman, di ba? Isa pa, may nag-aalaga naman sa itong umaga. Kaya, eto, pinagtimpla ko si Alfred ng coffee dahil mukhang inaantok pa eh. Salamat, Lisa. Pinagtimplahan mo pa ako ng kape. Ano ka ba? Kahit araw-arawin ko pa yan, no? Para nakisama na ako dito ah. Buti naman at makasin mo, ha, Cyrus. Siya nga pala pre, di ba kakasabi mo lang kanina, nag-enjoy ka sa party? Oo, mag-enjoy ako sa party, ha? O talaga? Mabuti naman ang nag-enjoy kayo, lalo na si Alfred. Nga pala, Alfred, pwede mo ba akong samahan sa kaibigan ko dahil pinapapunta niya ako sa bahay nila eh. Wala kasi akong kasama, baka pwede ka. Kasi Lisa, may lakad kami ni Alfred. Pero siguro, cancel na lang siguro namin para masamahan ka niya. Pre, next time na lang ha. Sige, pre. So, paano ba yan? Okay na. So, see you later na lang ha, Alfred, after work. O sige, hintayin na natin sa labas. Okay, thank you. Hindi na ako nakatanggi kay Lisa. Sinamahan ko siya at yun na pala ang simula para mawala ang homesick ko dito sa UAE. At unti-unti, nahulog ang loob ko sa kanya. Alfred, O, pre. kung pwede ka ata ngayon ha. Medyo buyat Kumusta naman lakad nyo kahapon? Okay naman, pre. Ano? Tsaka isa pa, okay pa lang kasama si Lisa. Nawala yung pagka-homesick ko. Sabi ko sa'yo naman eh. So ano, ayun na. Eh, syempre, sinunod ko yung sinabi mo. Oh! Ay, Hindi di nga. Oo! Bitawan mo nga muna yan. Kayakap nga. O, sige. Ayos tong manok Salamat, ko. ha. Eh, syempre. Yung manok ko may tok na ayos ah. Sakto ngayon pre, Oh. Webes. O, kampay na natin yan. O, sige, sagot ko na ang pulutan. Basta hintayin niyo ako doon, ipagpalamig mo na ako ng paborito ko, ha? Sige ba? O, sige. Sige. Lumipas ang taon. Hindi na ako nakaiwas sa tukso. Nagtuloy-tuloy ang relasyon namin ni Lisa. Tuluyan na akong naanod ng agos ng buhay dito sa UAE. Pati pamilya ko, napabayaan ko na rin. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa anak ko. Hello, anak. Hello ba? Kumusta na po kayo dyan? Bakit po hindi na po kayo tumatawag sa amin? Hindi na rin po sinasagot yung mga emails ni Mama. Ano po bang pinagkakabalahan niyo po dyan? Pa, padala niyo naman po ako ng pag-tuition. Gulo ko po kasi mahilo sa pag-aaral eh. Anak, sabihin mo kay mama mo na
pumunta muna dyan sa mga kamag-anak natin. Kumuha muna siya ng paraan. At ipapalala ko agad once na nakakuha ako doon ng papaya dito. At sabihin mo na rin sa mama mo na pasensya na kung hindi ako agad nakakasagot sa kanyang mga emails. Hindi rin ako nakakapag-chat sa inyo. Kasi busy ako sa trabaho na. Anak ba, miss ko na kayo. Kung makalimutan yan, sabihin ko kay mama. Ha? Wala po kayong pera? Ibihira na nga lang po kayo magpadala. Si mama nga po, naghanap na po ng trabaho para po matustusan yung pangangailangan namin. Kasi po, kulang po rin pinapadala niyo po sa amin. Pa, ayaw ko po may ito sa pag-aaral. Padala niyo po ako ng pang-tuition. Sige na po pa, please. Oo anak, gagawa ko ng paraan dito. Ilang taong hindi ako umuwi sa amin at tuluyan ko nang napabayaan ang sariling pamilya ko. Nalaman na rin nila ang mga kalokohang pinaggagawa ko at ang tungkol sa babae kinakasama ko. Ako pa ang galit kapag tumatawag ang asawa ko para manghingi ng suporta mula sa akin. Hello? Hello, Alfred. Alfred, maawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Huwag mo kaming pabayaan. Ikaw lang ang inaasahan namin. Alfred, maawa ka. Umuwi ka na dito kahit wala kang dalang pera, tatanggapin ka namin. Mabulang pamilya natin, Alfred. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang tawag ng tawag. Ako ang tawag sa'yo. Hindi mo na nga kami naaalala ng mga anak mo, Alfred eh. Kaya nga ako na tumawag sa'yo eh. Hindi ka man lang nagbabakasyon para sa mga anak natin. Umuwi ka na, Alfred. Para lang sa mga anak mo. Makasama ka sa araw ng Pasko. Alam mo, pag narindi ako sa'yo, iiwanan kita. Kukunin ko mga anak ko sa'yo. Ano bang naging pagkukulang ko sa'yo, Alfred? Naging mabuti akong asawa at sinahan ng mga anak mo. Sabihin mo, Alfred, lahat gagawin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Mahal na mahal kita, Alfred. Bumalik ka na sa amin. Bumalik ka sa amin ng mga anak mo. Tanging hangad ko lang magkapiling ka. Alfred! Pasko ay maalala pa rin ako. Huling pag-uusap namin ng asawa ko at hindi na ulit siya tumawag. Lumipas ang taon, nagtuloy-tuloy ang maling relasyon namin ni Lisa. Hindi ko na siya kayang iwasan. Napamahal na si Lisa sa akin. Masaya ako kapag nakakasama ko siya. Pero ang lahat pala ng yan ay may hangganan. Hanggang isang araw, pilit na pinahiniwalay ako ni Lisa sa pamilya ko. Doon na nagsimula ang madalas naming pag-aaway. Alfred, hindi ko na kaya yung ganito na lang tayo palagi. Mas mabuti pa sigurong maghiwalay na lang tayo kung hindi mo kaya iwan yung pamilya mo. Hinahamon mo ba ako? Alfred, Kasi, mahal ko ang pamilya ko. Hindi ko sila kayang iwan. At isa pa, kasal ako kay Noemi. ako, Alfred, ano ako sa'yo? Wala lang, panikbutas. Alfred, buong buhay ko ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Lahat ng oras ko, binuhos ko sa'yo. Pinagsilbihan kita, Alfred, ganyan kita kamahal.
Minahal din naman kita. Pero mas mahal ko ang pamilya ko eh. May mga anak ako. Alfred, ano pa bang kulang sa akin para ako na lang ang piliin mo? Patawarin mo ako. Una ang desisyon ko. Kailangan kong bumalik sa pamilya ko, mga anak ko. Patawad! Yun lang masabi mo! Patawad! Wala kang kwentang lalaki! Wala kang paninindigan! Sige, umalis ka sa buhay ko! Alfred, sorry. Alfred, sorry. Magulong-magulo ang isip ko ng oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko. Hanggang isang araw, may bagong pasok sa kumpanya namin. Siya si Daniel. May malalim na pananampalataya sa Panginoon. Bro, okay ka lang? Sino ka ba, bro? Daniel nga pala sa sales department, bro. Nice to meet you, bro. Si Alfred. Bro, maaari ba kita ma-invite sa gawain sa Bible study? Kung pwede ka, bro. Mamayang gabi. Alam mo, dami na nag-invite sa akin dyan. Hindi pa rin yung oras eh. Parang lumalo ako sa mga ganyang gawain. Pasensya na, bro. Bro, kasi alam mo, yan ako lang sa yung buhay ko, bro. Matagal na ako dito sa UAE, bro. 10 taon na ako dito. Alam mo na nangyari sa akin. Ako at ang pamilya ko, muntik na kami maghiwalay. Muntik akong natuso at naging mahina ako. Alam mo yung sarili mo lang ang pinakapita mo. Kaya ganun ko na parang yung problema ko kasi parang naano ko lang sa Parang alam mo yung buhay ko ah. hindi bro, lahat naman tayo may kanya-kanya tao. Bro, ikaw ako kapag sa sarili tayo Pero tayo. hindi mo naman yung pamilya ko, yung mga anak ko. Doon ba? Hindi ko sila kaya Bro, naman. alam mo bro, sabi sa salita ng Diyos, sabi dun sa Mateo 11:6, sabi doon, ang pinagbuklod ng Panginoon ay hindi dapat o hindi kailanman dapat pag-iwalay ng tao. Kaya ikaw at ang iyong pamilya ay isa sa Panginoon. Nakikita ko nga sa ano mo bro, sa iyong mata bro. Pero alam mo, nung ako dati, pinagdaanan ko yan. Sobrang ang dami kong problema. Talagang napanisip ako na kung bibitawan ko ito. Pero alam mo bro, hindi ako nanangan sa sarili kong buhay, sa aking paniniwala. Kundi sa Diyos ako tumangan bro. Yung time na yun na hindi kami maghiwalay ng family ko. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng lakas at peace of mind bro. Kaya ngayon talagang yeto na ako ngayon bro ng pamilya. Kaya yun yung ano ko bro na kung pwede ka sa gawain. Naging madalas ang pag-uusap namin ni Daniel. Mabilis siyang nakagaanan ng loob ko. Siguro, dahil meron akong nakakausap pagdating sa problema ko. Hindi ako tinantana ni Daniel. Hanggang sa isuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Tinanggap ko ang Panginoon Jesus ng buong puso at isipan. At hinayaan ko ang Panginoon ang kumilos sa buhay ko. Buong tapang kong tinalikuran ang likong pag-iisip ko at hiniwalayan si Lisa. Muling bumalik ang pagnanais kong makita ang pamilya ko. Ang nasa isip ko ay muling ayusin ang lamat sa puso ng pamilya ko, lalo na sa asawa ko. Bro, good news. Bro, mukhang nga Sa Pilipinas ako sa Pilipinas ako magbabakasyon. Oh? Pinaprove ko, bro. Wow! Thanks God, kabuti ng Panginoon sa talaga sa iyo, bro. Alam mo, bro, nakita ko sa buhay mo, parang sa buhay ko, bro. Unti-unti kang binabago ng Panginoon talaga. Natatakot ako baka hindi ako tanggapin sa amin. At yun nga,
na-realize ko din na talagang mahalaga ang pamilya ko. Mahal ko sila, hindi ko sila kayang iwan. Tama yun bro, tama. Alam mo bro, Buburi ko muli ang pamilya ko at yung mga nasira rin ang tiwala sa akin. Ibabalik ko. tama yun bro. Alam mo bro, yung isa sa salita ng Diyos, mismo ang Panginoong Jesus, mga makasalanan pa ang kanyang inalagitan. Pero yung kasalanan mo, napakaliit lamang. At ngayon, ikaw ay humingi ng kapatawaran at nagtiwala ka talagang kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi sa salita ng Diyos, bro, sabi sa Kawikaan, ito bro, sabi sa Kawikaan 3:5-6, kayawi ka magtiwala ng buong puso at huwag kang manahan sa sarili mo karunungan bro. Sa lahat ng iyong lakad, kanyang iipak bro. Kaya napakaganda ng ginawa ko bro. Nagtiwala ka sa Panginoon at hindi lang yun bro. Naging buo yung pamilya ninyo at pag-uwi mo niyan bro, ikaw ang magbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Salamat bro sa iyong mga pabaon sa akin. Salamat sa Panginoon. Dahil dyan, binigyan ako ng lakas ng loob. Amen. At ito nga, ang sarili ko, handa na kaharapin ko ang pamilya ko. Magsisi ako sa mga kasalanang nagawa ko. Ituwid ko lahat ng pagkakamali ko. Amen bro. At ngayon, bro, ang Panginoong Jesus nasa puso ko. At kailangan ko rin itong i-share sa pamilya ko. Tama yan bro. Alam mo bro, ang magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo, yung nagbago ka at gagamitin ka ng Panginoon upang ibahaging salita na unang-una sa iyong pamilya, di ba? At sa iba yung mga kilala mo, sa mga kaibigan mo. At siguro bro, ngayong darating na Pasko, magandang ibaon ito sa pamilya mo, salita ng Diyos. Salamat Kaya, bro. pagpe-pray kita bro na ikaw at ang iyong pamilya ay makakaatin sa gawain at salita ng Diyos. Maraming salamat bro. Maraming salamat sa Panginoon bro. Hindi pa lumalapag ang eroplanong sinasakyan ko, parang gusto ko nang tumalon sa sobrang saya. Sa wakas, makikita ko na rin sila. Sa tagal ng panahon na hindi ako umuwi. Eto na ako. Wala silang alam na darating ako. Halong tuwa at kaba ang nararamdaman ko. Tanggapin kaya nila ako? Laro tayo dali. Ano lalaro? Hindi ka. Ano gawin ka na? Lola. Anak, alin na muna kayo. Tulungan niyo akong maganda dito. Ma, sandali lang. Kasi naglalaro ko si Elise. Tulungan ko lang siyang ayusin yung naglalaro. Na-enjoy pa kasi siya dito eh. Yan, dali. Anak, halina muna kasi hindi pa tapos si nanay. Malapit ng alas 12 para matapos na tayo. Okay. Elise, dito ka muna ha. Tulungan ko si Mama mag-prepare ng mga pagkain. Dito ka muna ha. Dito ka lang. Wow, Ma! Sarap naman ang mga hinahanda mo ah. Sigurado po ako kung nandito si Papa, matutuwa po yun. Anak, hayaan mo na muna papa mo doon. Basta alam ko naman na uuwi din siya. Basta, huwag na lang muna natin siyang pansinin. Tayo na lang natin pag-uwi niya, anak. Di ko nga lang alam, anak, kung kailan. Tayo lang tayo. Sige lang. Ma, pag sakali po bang umuwi si Papa at hihingi ko siya ng tawag sa inyo, tawarin po ba siya? Anak ko, syempre naman, mahal ko papa mo eh. Saka, syempre, di ba, tatay niya siya. Kaya tatanggapin ko siya ng buo kahit gano'ng kasakit yung nangyari. Okay lang, anak. Sige lang. Ma, gusto niyo po tawagan natin si Papa ngayon. Batiin lang po natin ng Merry Christmas. Namimiss ko na rin po kasi siya. Ah, sige, anak. Ikaw, walang problema. Sige, tawagan mo rin. Nak! Hindi mo na kailangan tumawag. Dito na si Papa. Malapitan ko na si Papa na niya mo naman.
Pero narito na ako para mabuo ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo, tawarin niyo ko. Okay na po, Mama. Importante po, nandito po kayo. Kompleto po yung pamilya natin. Salamat anak, tinatawad niyo pa rin ako. Mahal, alam ko hindi mo ako kayang patawarin sa mga kasalanan ko. Napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo. Pero narito na ako para mabuo ang pamilya natin. Tawarin niyo na ako. Mahal, alam mo kaya ako naririto? Dahil nakakilala ako sa Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya, binago niya ang buhay ko. Pagkamat nagkamali ako sa UAE, dumating sa buhay ko ang Panginoon. Heto ako ngayon sa inyo, bubuuin ko ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo kayang pagpalit. Patawarin mo ako, mahal. Mahal na mahal kita. Alfred, kahit gaano kasakit ang ginawa mo, handa kitang tanggapin. Mabulang pamilya natin. Kaya kong tiisin lahat. Kaya kong kalimutan ang lahat. Para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Salamat, Alfred, bumalik ka. Salamat, mahal. Tinatawad mo pa rin ako. Hindi ko na kayo iiwang muli. Mahal na mahal ko kayo. Gano'n ba ang puso natin, Felix? Oo, si Ilis, malaki na siya. Ilis, papa mo, halika. Nak, kaya papa. Nak, laki mo na. Namiss ka ng papa. Ng papa. Tawanan niyo ako mga anak. Mahal. May pagkakataon na to. Hindi ko na palalampasin. Bubuuin ko ang pamilya natin. Ang Panginoong Hesus ang magiging sentro ng ating pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo pagpapalit kahit kailan. Salamat po, Papa. Nandito po kayo. Okay lang po, napatawad na po namin kayo. Ang importante po, nandito po kayo. Kompleto po tayo ngayong Pasko. Maraming salamat din sa inyo, anak. Mahal ko. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Ito ang napakagandang gift natin sa araw ng Pasko. Magkasama-sama tayong muli. Hindi na tayo magkakaiwa-iwalay. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin. Mahal ka namin, Papa. Simula noon, nagtuloy-tuloy ako sa Panginoon at ang buong pamilya ko. Kung paano nabago ang buhay ko ay dahil sa kanyang biyaya. Hindi niya hinayaan na masira ang buhay ko. Talagang napakabuti ng Panginoon. Dakila siya sa lahat. Malayo man kami ng pamilya ko, alam ko na hindi na ako nag-iisa. Dahil kasama ko na ang Panginoon sa lahat ng oras na siyang pinaghuhugutan ko ng lakas. Bilang haligi ng tahanan, napakahalaga na ang Ama ay makakilala sa ating Panginoong Hesus. Mamuhay na may takot sa Diyos upang ang pundasyon ng tahanan ay maging matatag sa anumang bagyong darating. Ito po ang kwento ko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Biglang pumasok. Alam, hindi nyo na kailangan tumawag. Nandito na si Papa. Ikaw, uhulihin mo na naman ako tayo.
Nilalapitan ko eh, may gugulo ka. Oo, yan ang salamat. Dati Christopher Dali. Pwede rin yun. 3, go. Sinabi ko na sa'yo, walang susumbong. Tada! Nahulog yun, okay. Parang bakla, no? May pang-ano. Lahat ng oras ko binuhos ko sa'yo. Lahat ng gusto mo ginagawa ko, Alfred. Pinagsilbihan kita. Ganyan kita kamahal, Alfred. Siyempre, alam mo naman, diba? Isa pa, may nakaalaga naman sa iyo yung umaga. Kaya, nagsimla ko si Alfred ng coffee dahil mukhang... Mukhang sulit. Okay. Okay ba? Uy, hindi nakita head niya. Para ako na lang ang piliin mo, Alfred! Dapat tanggapin mo na dapat tapusin na natin ang relasyon natin. Walang iya ka! Sige, umalis!